So, pakinggan naman natin si Armando. Buenas tardes, damas y caballeros. Tungkol kay Cayetano. May mga sources tayo sa Senate of the Philippines kung saan dati tayong Senate reporter for the Philippine Daily Inquirer. At later on, naging, si CPG. Shout out daw, shout out. CPG, shout out. Saan ka man? Saan ka ba? So, naging marami pa naman tayong mga kaibigan dyan sa mga staff ng mga senator, pati mga senators na mismo, kasi after naging reporter tayo ng Senado ng Malacanang Kongreso and other departments, naging kliyente naman natin yung mga senador na natulungan natin manalo sa senatorial campaign. At nung nanalo na sila, na-retain naman nila yung services ng Dean and King's Communication kung saan President and CEO si Vlogcaster. So kagaya sa vlog ko, andun din si Dean and King's Communication. So yun, ayon sa mga sources ko na mga magagandang mga dilag na mga reporters dyan, miss ko na kayo, miss ko na mga banding natin dyan sa Senado. Ni-spoiled kami noon, nung reporter kami, ni-spoiled kami ng mga senators. Linggo-linggo may mga gifts ka from the senators. So, sabi nila, isa daw dahilan kaya parang panic mode na itong si Alan Peter Cayetano ay posible pala meron masisilipin rin sa kanya. Hindi lang pala 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 senators ang may problema. 10 senators pala sa majority block may problema. Kung nagkataon, maiwan na lang na walang kaso o hindi pa nakakulong ay itong si Presidential Sister Ivy Marcos, si Loren Legarda na as of now wala pa tayong narinig na kaso, at syempre na maingat rin dahil lawyer na si Senator Pia Cayetano. So maiwan na lang si dati akala natin maiwan si Alan Peter dahil mukhang patay na yung 50 million kawa anomaly during the ASEAN Games nung time ni Duterte. Pero sabi ng mga sources natin dyan, sir, sabit rin siya. At iimbestigahan rin niya. Iimbestigahan rin siya. Sabi ng isang sources natin, ang lakas ng apog ni Alan. Mag-create siya ng subcommittee sa flood control, Blue Ribbon Subcommittee para imbestigahan yung flood control. Sangkot siya dyan sabi ko naman, kayo ba naman? Hindi ba kayo nahalata? Ganyan naman talaga si Alan para pagtakpan yung mga ginagawa nila o gagawin pa lang nila tulad itong investigasyon ng Blue Ribbon. It is all intended to cover up the anomalies ng mga senator. Tingnan mo, pwera sa sister niya na wala pa ng Blue Ribbon, si Jinggoy Estrada, na sangkot rin dyan. Si Marcoleta, sangkot rin dyan sa 500 million allocable funds na hiningi o shinake down, or sabi ni Ping Lacson parang inextortan kay former DPWH Secretary Manny Bonoan. Pero ang kwan talaga niya, asking price was 1.5 billion kapalit sa confirm kay Manny Bonoan as Secretary of the Department of Public Works and Highways.
And then, ginawa rin niya member si Bongo, Camille Villar, Mark Villar. Pinili talaga, o may kaso ka sa flood control, sige, membro ka dyan. Ganon eh. Pinili talaga. So, meron rin, may tama rin, o may kwan rin, may tulog rin si Alan Peter Cayetano sa flood control anomaly. At iniisip ni Alan na nabalitaan na rin niya na baka iniimbestigahan na ito ng Malacanang or ng Office of the Ombudsman. Kasi itong bagay na ito ay in-expose mismo ng kapatid niya na si Lino Cayetano as early as October 30, 2025 sa kasagsagan ng ICI investigation, Independent Commission on Infrastructure. Yun lang sayang, no? Sana sinimulan ng investigasyon noon pa man. Baka ngayon nakakulong na si Alan, noon pa naman na hiningi na ni Lino Cayetano ang ICI para investigahin itong anomaliyang ito. At syempre, maniwala ka, kapatid ito eh. At nandiyan, dating mayor siya ng Taguig. Kaya alam niya kung ano nangyari sa Taguig. Dating mayor siya dyan. So itong si Lino Cayetano, siya mismo. Ito, sayang na ito kasi pinitsapera na ng mga kapatid. Ito pa man ang pinakamagaling sa mga at matino sa mga Cayetano. Hiningi niya yung ICI at ang local government ng Taguig para led by sister-in-law pa naman niya na si Taguig City Mayor Lani Cayetano na asawa ni Alan to initiate the infrastructure audit and share the findings to the public. Sabi ni Lino Cayetano, base sa sumbong mo sa Pangulo website, at least 6 billion was spent on flood control projects in Taguig and Pateros between 2022 to 2025. Sabi ni Lino Cayetano, Taguig should have nothing to hide. Tulad ng Pasig City and Quezon City, I encourage the local government unit of Taguig, a city I love and care for deeply, to immediately and aggressively investigate DPWH flood control projects and infrastructure projects in the city. Yan, Dito, dito, kala ko diyan pa ako nakatira sa Quezon City. Dito na pala sa bundok. Diyan sa Quezon City, in fairness, ipinaimbestigahan ni Joy Belmonte. At in-expose niya yung mga kongresista na kumita sa mga infrastructure projects nila diyan sa Quezon City. At proud tayo to say na bago tayo nag-retire sa PR, isa sa mga ginawa natin was to support the mayoral candidacy of Joy Belmonte. At nanalo naman siya kahit very madugo yung kampanya na yun. So ginawa ni Joy, pinaimbestigahan ni Joy. Pero si Lani Cayetano hindi ito ginawa. At sabi ni Lino Cayetano, bakit nababaha pa rin ang Taguig after gumasta ng 6 billion from 2022 to 2025 kung itong kapatid niya si Alan Peter Cayetano. Sabi niya, as soon as we can, the Taguig LGU through the mayor, the city admin or the city council should audit the DPWH projects and make all of its details public
including exact locations, timetables, proponents, at pwede simulan muna natin sa flood control. Ha? Kung ang ibang LGU nalusutan, dapat tayo din magbantay. So wala nangyari sa panawagan ito. Ha? At I believe sumulat pa rin ata siya sa ICI kasi binuwag na ang ICI nung sinimula na nilang investigahan si Martin Romualdez at si Sandro Marcos. So ngayon Hindi naman nakarating na daw kay Alan Peter Cayetano na ang DPWH at ang ombudsman na ang gumagalaw para silipin itong mga projects na ito. Sana totoo. Kasi mukha naman totoo kasi parang praning na si Alan Peter Cayetano. Biro nyo tama rin naman yung mga sources natin. Napaka-ironical na ngayon sila ang nagpa-reopen investigation dito sa mga flood control habang hindi pa niya na-explain, notwithstanding the recommendation of his brother, hindi pa niya na-explain kung saan napunta yung 6 billion. Parang yung 51 billion ito ni Pulong, tuloy-tuloy pa rin ang baha. So with Alan having a possible case dito rin sa flood control, 10 na pala sila, hindi lang pala 9, 10 na. Kaya pala sinabi ni inisip ko baka meron sa majority. Bakit 10? Yung pala ang pang-10 si Alan Peter Cayetano, yung 6 billion flood control project niya sa Taguig. Hindi ba para puro na yan, puro konkreto na yung Taguig Puro mga malls na dyan. Bakit kailangan pa ng buhusan ng 6 billion dyan? So, with Alan, 10 na sila. Siyempre, una dito si Jinggoy Estrada na nakasuhan na sa plunder. And then, pangalawa si Rodante Barcoleta sa 75 million SALN at saka yung campaign contribution na hindi na-declare sa SALN. In fact, naglabas na ang napakalakas ang kaso, naglabas na ng Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order sa kanya. Hindi naman maglalabas ng PHDO ang Sandigan Bayan kung hindi malakas ang kaso sa kanya. And then number 3, ayan, si Francis Escudero sa ganun rin sa flood control scam. And then si Joel Villanueva. And then ito rin magkapatid na Villar, si Camille at Mark Villar na iniimbestigahan ng DOJ for alleged market manipulation, insider trading and disclosure violations involving Villar Land Holdings Corporation, yung company ng bilyonaryo nilang tatay. At kasama na rin sila kasi mga opisyalis at may-ari sila ng company na yun. And then, ayan na, si Bongo at Bato de la Rosa sa ICI. And number 9, si Robin Padilla, yung naharap sa kasong obstruction of justice and harboring a criminal dito in relation to the to his act of helping Bato escape the long arm of the law or escape justice. So yun, siyam lang. Bakit sinabi ni Boying 10? Yun, pang-10 pala si Alan Peter Cayetano. No wonder, lahat na ginagawa ni Alan para sirain, ipabaksakin itong gobyerno through the subcommittee hearing para tuluyan ng mawalan ng tiwala ang tao sa gobyerno, lalo na yung military, at baka mag-side na sila kay Sara Duterte, suportahan na nila yung kudeta or people power puno ng Duterte forces. Kasi yun, naharap rin pala siya sa kaso dito sa
sa 6 billion. Ha? Laki rin yan. Ang laki rin yan. Magrereklamo si Jingo yan. Bakit sa akin 573 million lang? Kinasuhan nyo na ako. Bakit si Cheese ata 300 million? Si Escudero, mga ganun rin, 500 million. Talo pala sila kay Alan. 6 billion. Ha? At in-expose no less, ha? By his brother, si Lino Cayetano. So yan, that's why, parang as we vlog earlier, Alan has practically declared war on the, kumbaga, na ito, fight for survival na ito. Either babaksak ang Marcos administration or babaksak silang 10 dito sa nila, sa war of survival between the two political camps. Yan. So, yeah, that solves the mystery kung bakit sinabi ipilit ko iniisip, bakit 10? Baka meron rin inimbestigahan nila sa minority bloc. Sabi ko, baka si Erwin Tulfo, nung kongresista siya, baka o si Rapi, meron kung ano-ano bang mga anomalya rin. So yun, si Alan. Okay? So yan, that is our update on this issue for now, and itong possible case na naharap ni Alan Cayetano sa Office of the Ombudsman. And in the end, baka tatatlo na lang talaga pala maiwan sa present majority. Yan kung gagawin ng trabaho ang Sandigan Bayan, kasi nakita naman natin na non-bailable nga yung kaso na plunder sa 5th Division ni Jinggoy Estrada. In-entertain pa rin yung motion ng lawyer na kini-question, pinapa-withdraw yung pinipigil yung paglabas ng arrest warrant at humihirit na bigyan ng bail kahit non-bailable na. Pero tingnan natin, tomorrow we will see kung maglalabas na talaga yung arrest warrant. And tomorrow rin, we will see if Alan will survive another attempt at a shakedown dyan sa Senate of the Philippines. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Happy Sunday to all. And by the way, thank you very much. Na-confuse lang yung iba. Nagtatanong pa rin, saan ka na ba talaga? Bakit yung mga video mo ay video pa rin sa East Zamboanga Business and Events Place sa Zamboanga City? Na-record po natin yun this week. Hindi lang na-post lahat kasi ang daming issue lumantad. Kaya sabi ng BAT team, sir, i-reserve na lang natin yan for the weekend. So yun, kaya pinopost pa natin. So ubus na yan. Andito na talaga tayo. Meron nang sinasabi, BAT, ang bilis Kala ko ba nasa Manila ka na? Balik sa Zamboanga ka ulit. Wala, andito na tayo. At also, yung mga bago lang, kung nakikita nyo, hindi natin ito ginagawa sa Zamboanga, may nagpo-post tayo ng mga negosyo dito. Hindi akin yan. Hindi rin yan nagbabayad sa akin. Na para sabihin nyo, napaka-cheap naman ito si BAT. May mga sponsor naka-display. Hindi yan. Yun mga nagre-renta yan sa mga commercial lessee yan sa lugar namin. Yung commercial lessor. Nagre-renta sa East Zamboanga Business and Events Place. Ang ginagawa natin, kasi masaya tayo na nagrenta sila sa lugar natin, nakakabigay sila ng trabaho sa mga kababayan ko, maraming mahirap dyan sa lugar namin, sa Barangay Manikaan, Zamboanga City. Lessee pala. Lessee, ako palang lessor, no? Lessee sila, so tinutulungan natin sila. For example, itong Daily Spring, itong may-ari nito si Joray Enriquez, yung contractor rin gumawa ng 4-story, original 4-story at second 2-story. So,
doon pa pala yung ano eh. Ang nagbulgar pala doon, yung mismong kapatid ni Cayetano, yung kanyang kapatid. Narinig ko rin yun nung araw eh. Kanya lang, di ko alam bakit hindi nag-prosper yung sa Taguig, ano. Pero siguro, baka this time mabuksan. Mas maganda, mabuksan nga. At least, ang nagbulgar naman, si Lino Cayetano naman eh. Maganda yan. Sige po, hindi ko nalaman yung kaibigan kay Brother Manny Bautista. Natututo tayo, nalalaman natin yung iba't ibang mga nangyayari sa Senado. Po, lagi po tayong manalangin sa Diyos kasi napakainit ng panahon, may bagyo, mayroong ano ba yan, sobrang init, heat index, ang basa na heat index, talagang mainit. Sige po, God bless all, bye-bye.